So, magandang araw sa ating lahat, sa lahat ng mga manonood sa araw na ito. So, ngayon ay magkakaroon kami ng vlog. Vlog. Ito ay patungkol sa mga katanungan patungkol sa mga mamamayan at sa lipunan. So, itong mga tanong na ito ay kinuha namin sa internet. Bago namin sasagutin yung mga katanungan, ay mapakilala muna. Ako po pala si Sancho Nikili. At ako naman po si Besin Celeste May. So, kami po ay mga estudyante din. At vlogger sa panahon na ito. Amin na sisimulan ang pagsagot sa mga katanungan. So, mayroon lamang limang katanungan na aming sasagutan sa kapag ito. So, unang katanungan, ano ang iyong konsepto ng isang aktibong mamamayan? Paano mo mailarawan ang isang aktibong mamamayan? Sige, ako muna. Ako muna ang sasagot. Okay, so, para sa akin, mailalarawan ko ang isang aktibong mamamayan. So, una, sila ay nakikilahok sa lahat ng programa sa isang barangay o sa isang lipunan. So, isa yun sa mga katangian na masasabi ko, aktibo ang isang mamamayan na yan. Pangalawa ay mapanuri. Mapanuri yung mamamayan sa mga nangyayari sa lipunan, nangyayari sa kapaligiran. So, hindi siya gumagawa ng mga bagay-bagay na siyang nakakasira sa isang lipunan. Bagkos ay yung mga ginagawa ng isang mamamayan ay naayon sa polisiya or policy ng isang lipunan, ng isang barangay. So, yun. Dalawa. Ikaw. Ayun, ako na naman ang sasagot sa unang katanungan. Paano mo malarawan ang isang aktibong mamamayan? Para sa akin, kapag ang lahat ng membro ng isang barangay ay nakilahok sa isang programa o mga gawain sa isang barangay, ay makikita natin ang improvement sa kanilang kapaligiran at hindi magiging stagnant kung ano man ang sitwasyon ng isang barangay. Kaya isa yun sa mga nakikita ko na aktibong mamayan kapag nag-i-involve sa mga programa o mga gawain sa isang barangay, o hindi lang isang barangay kundi isang lungsod, city, o bansa, na ating bansa. Yan. So, ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang katanungan. So, sa panahon ngayon, gaano kahalaga sa lipunan ang pagiging aktibo ng mamamayan? Okay, sino yung unang sasagot? Ikaw. Okay, sige. Ulitin ko. Sa panahon ngayon, gaano kahalaga sa lipunan ang pagiging aktibo ng mamamayan? So, sinasabi nga kanina na ang pagiging aktibong mamamayan, ito ay napakahalaga sa isang lipunan sapagkat kung tayo bilang mamamayan ay makikilahok tayo sa mga programa, so uunlad ang ating bansa, uunlad ang ating lipunan, dahil sa atin kasi nakasalalay ang progress o kaunlaran ng isang lipunan. Kaya ang pagiging aktibo natin o sa pakikilahok natin, mas gaganda, mas magkakaroon ng progress ang isang lipunan dahil tayo ay nakikilahok, tayo ay gumagawa ng mga gawain kung saan nagpapaunlad ng ating lipunan. So, yun yung isa sa halaga na aking nakikita kung tayo ay aktibo bilang isang mamamayan.
So yun. Ikaw, te. Sa pangalawang katanungan, sa panahon ngayon, gaano kahalaga sa lipunan ang isang pagiging aktibo ng mamamayan? So, napakahalaga talaga na lahat tayo ay magiging aktibo sa ating mamamayan. Sapagkat, sabi nga niya kanina ay kung tayo ay makilahok sa mga programa ay mayroon talagang pagkakaunlad ng ating bansa. Kaya dapat lang na tayo ay makilahok kasi napakalaking bagay yun, napakalaking tulong yun sa lahat na, hindi lang sa ating pamilya kundi sa lahat ng tao na nakikita natin sa ating kapaligiran. At malaki rin yung tulong sa ating bansa kung tayo mismo ay makikilahok at magiging aktibo bilang isang mamamayan. Pangatlong katanungan. So, mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan. Parang umulit na yung unang katanungan, pero sasagutin pa rin namin itong katanungan na ito. So, ano-ano nga ba ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan? So, una dito ay yung isang mamamayan na makikilahok. Mahalaga ang presensya ng isang mamamayan sa isang bansa. Sapagkat kung walang mamamayan, so hindi uusbong ang isang lipunan, walang kaunlaran na mangyayari. At pangalawang katangian ay dapat ano pa ba? Dapat siguro makilahok, aktibo sa lahat ng bagay, sa lahat ng programa, at mapanuri sa mga pangyayaring naganap sa lipunan. At ano pa ba? At so yun, siguro yun yung mga katangian, ha? Hindi ko na alam kung ano pang yung sasagot ko dito. Sige, ikaw, te. So yun yung mga katangian na dapat taglayin ng isang... Meron tayong 4 na mga katangian na dapat nating taglayin para magiging aktibo tayo na isang mamamayan. Una ay maging mapanuri, magiging aktibo, at pangatlo ay sumisiyasat, at pang-apat ay maging positibo at aktibo. Maging positibo at aktibo. So ngayon ay pang-apat na tayo na tanungan. Ano ang gampanin? Responsable, makatarungan, nakikialam, at syempre makadiyos at makatao. Sa pang-apat na tanong, ano ang gampanin ng isang mamamayan sa pag-unlad ng isang bansa? Gampanin ng isang mamamayan sa isang bansa. So, bilang isang mamamayan, malaki ang ating gampanin sapagkat tayo ay nakatira sa isang lipunan, no? So, kinakailangan na gumawa tayo ng mabuti na naaayon sa mga batas, no? Kasi magiging sakit tayo sa ulo ng ating mga gobyerno. Sa atin nakasasalalay ang ating bansa. Magiging sakit tayo sa ulo ng ating gobyerno kung tayo sa ating sarili ay pinapakita natin sa lipunan na sagabal or salot tayo, na kaya kinakailangan na maging responsable tayo sa ating mga ginagawa mahalin natin sa araw-araw, at mahalin natin ang ating lipunan at bansa, sapagkat tayo ang pag-asa ng ating lipunan o ng ating
bansa. Kasi sa atin nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa. Kung hindi natin gagampanan ng maayos ang ating mga tungkulin bilang isang tao, Maaring. so maaring there is a probability na problem will arise. So maraming mga problema ang Dili organized, hindi organisado. Di Hindi rin organisado ang mga pangyayari sa Walang peace. wala ding kapayapaan. Ah. Walang kapayapaan na magaganap kung hindi natin gagampanan ng maayos ang ating tungkulin bilang isang mamamayan. Yun. So, sa panglima, At huling katanungan. katanungan. Ang hindi magandang kalagayan ng isang bansa ay nakasasalalay sa kamay ng mga mamamayan. Siyempre. Oo. Oo. Siyempre, kasi nakasalalay talaga sa atin bilang isang mamamayan ang kalagayan ng bansa. Na kung tayo bilang isang mamamayan ay hindi natin ginampanan ng maayos ang ating tungkulin, no? Responsibilidad. Responsibilidad sa lipunan na ating ginagalawan. There is a probability na yung hindi uunlad, walang kaunlaran. Walang magandang resulta. Walang magandang resulta, walang kaunlaran na magaganap. No, kasi in the first place, sa atin mismo magsisimula ang kaunlaran. No? So, ikaw karagdagan. Yun na yun. Karagdagan. Ang hindi magandang kalagayan ng isang bansa ay nagsasalay sa kamay ng mga mamamayan. Naajud. Nasa atin ang susi. Yun. Nasa atin ang susi na magiging maganda ang kalagayan ng ating bansa kung tayo ay makilahok, tayo ay magiging aktibo dahil sabi nga niya kanina ay sa atin nakasasalalay ang kalagayan ng ating lipunan at ang ating bansa. No, ang hindi magandang kalagayan ng isang bansa, no, kung tayo sa ating sarili hindi natin maayos na ginampanan ng ating tungkulin, ang bansa natin ay magiging down or hindi uunlad. Magiging stagnant lang. Stagnant yung process o resulta ng isang bansa. Kaya nga, sa atin dito sa Pilipinas, ginagawa talaga ng ating gobyerno, Mga pangulo. o ng mga pangulo na hinikayat ang mga mamamayan na makilahok sa lahat ng programa nang sa gayon ay magkaroon tayo ng maunlad at mas mapayapa na Mas masaya. o mas masaya na bansa. So, At yun. maraming salamat sa inyo sa pagpapanood ng aming vlog. Sana'y may natutunan kayo sa aming mga kasagutan, no? At sana din ay nasa maayos kayong kalagayan sa pagpapanood ng video na ito. Muli, ako si Bessie Celeste May. At ako naman si Sunshine Makiling. At maraming salamat. Paalam. Bye!